Hindi lamang public funds o pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan pagdating sa kasong plunder. Ito ang tugon ng DOJ kaugnay ng kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Paliwanag ni Department of Justice to DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. Malinaw ito sa Republic Act 7080 o Plunder Law. Anya ang pinag-uusapan ay ill-gotten wealth na tinanggap ng public official at hindi kailangan na public funds. From a plain reading of the law, hindi kailangan na public funds ang subject funds for a prosecution on plunder. Dagdag pa ng DOJ, marami na silang nahawakang kaso kaugnay ng plunder. Payo ng kagawaran, maiksi lang ang plunder law kaya maaari itong pag-aralan ng publiko. Samantala, nasa Sandigan Bayan ang desisyon kung kusa bang sumuko o uniresto si Senator Rodante Marcoleta kahapon. Ipaubayin na lang din natin sa korte kung ano ba talaga ang tingin ng korte sa nangyari. Was it an arrest or was it a voluntary surrender? Kung totoong sumuko siya, magagamit ng mitigating circumstance o dahilan para mapababa ang parusa kapag may hatol na ang hukuman. Significance, isa sa malaking significance na lang ng difference between arrest or voluntary surrender is for purposes of mitigating circumstances. Eventually, if the accused will be convicted, the mitigating circumstance of voluntary surrender will be considered for purposes of assessing the penalty that will be imposed on the accused. Sinabi pa ng senador, handa siyang sumunod sa lahat ng proseso kaugnay ng kinakaharap niyang kaso. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.